Isa naman pong mapagpalang araw sa bawat isa po sa atin. Salamat muli po sa Panginoon na tayo na naman ay kanyang pinagtipon sa pangalan po niya. At nangako po siya na mayroon man 2 o 3 nagkatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Yan po yung pangako ng Panginoon na kanya pong talagang ginagawa sa tuwing tayo po ay magkasama. Praise the Lord. So, yung pag-aaral po natin ngayon, sa araw pong ito, ating pong pag-aralan, the importance of church worship service. Yan po yung pamagat ng ating pong bagong series, no? The importance of church worship service. Sa Tagalog, bakit nga ba mahalaga sa isang Kristiyano na sama-sama na sasamba sa Diyos ng sama-sama? So yan po ang tanong, no? Bakit nga ba mahalaga sa isang Kristiyano na sumamba sa Diyos ng sama-sama? Na kung tawagin po natin ito ay corporate worship, no? Sa magitan po ng mga awiting makalangit na ibigay sa Panginoon, panalangin at saka maglingkod po ng sama-sama. So, but first of all, ating pag-aralan, ano ba din yung church service, no? First of all, ano ba pong ibig sabihin ng church, no? Yan po yung tanong po natin. What is the church? According sa Biblia po, ang church, ito po ay hindi physical building. Kaya yan po yung una. Pangalawa, hindi rin ito ay isang pangalan ng grupo ng isang denomination. Kasi meron pong, sabi ng church nila, meron pong Church of Christ, Church of God. So, hindi rin po yan. Kundi po ay, kasi posible po na tama yung pangalan ng church, pero hindi naman talaga siya yung tunay na iglesia po ng Panginoon. Dahil po ang tunay na church, no, ito po ay group of people na tumanggap kay Jesus bilang kanyang tagapagligtas at Panginoon at Diyos na kanya pong sinusunod. Yun po yung tunay na church, no? Ulitin ko po, ang tunay na church, hindi po ito building, physical building, at hindi rin ito isang pangalan po ng isang church o isa pong denomination, kundi ito po ay group of people na tumanggap kay Jesus ng buong puso bilang kanya pong tagapagligtas at saka sumusunod sa kanya bilang kanyang Panginoon at Diyos sa kanyang buhay. Yun po yung church na sinasabi po ng Biblia. Okay. At tapos, mabasa rin po sa Biblia yung relasyon po ni Jesus at kanyang church. Sabi po ng Bible, si Jesus, siya po yung may-ari ng kanya pong iglesia. Pangalawa, siya din po ang builder. Pangatlo, siya din po yung ulo o yung head. At pang-apat, mahal po niya ang kanya pong iglesia. So ulitin ko po, no? Yung tunay po na church ay si Jesus po siya po ang may-ari at siya din po yung builder. Pangatlo, siya din po yung head or siya po yung head po na gano'n o ulo po na gano'n. At pang-apat po, mahal po niyang kanyang iglesia. So dito po sa Matthew chapter 16 verse 18, si Jesus mismo po nagsabi na ang tunay pong iglesia ay siya po yung may-ari, kaya hindi tao. At siya rin po yung builder. Ito po ang sinabi po niya kay Pedro. Sabi niya sa Matthew 16 verse 18, sabi niya, "At ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw si Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit kapangyarihan ng kamatayan."
So, take note po natin yung word po na yung ko at saka yung aking. Yan po sabi ni Jesus, no? Yung ko po yan at sa aking, referring po yan kay Jesus. Sabi niya, sa batong ito, itatayo ko. Okay? Sa sarili niya. At ang aking iglesia. At ito hindi ito malulupig kahit kapangyarihan ng kamatayan. So makita po natin dito na si Jesus ay siya po yung may-ari po ng iglesia at siya din po ang builder, siya po ang magtatayo ng kanyang iglesia. At dahil po siya may-ari at siya din po magtatayo, sabi po dito, ang blessing po na ito, ang price blessing, sabi dito, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. So, ibig sabihin po, sabi nga po natin na kahit pa yung all hell break loose, no? Para po ay sirain, okay, wasakin ang kanya pong iglesia. Sabi po ni Jesus, hindi daw po ito malulupig, no? Hindi po ito masisira. Okay, so yan po yung iglesia po ng Panginoon. So yung mga nasisira, ibig sabihin po yan, ay hindi po yan ay tunay na iglesia po ng Panginoon. Kung ang tao po dyan, kanya siguro po dyan ay Church of Christ in name only. Kasi ito po yung pangako po ng Panginoon. Pangatlo po, ang iglesia, sabi ko kanina, ito po, siya po yung head, siya po yung ulo. Natawagin po natin ito. Makita po natin yan dito po sa Colossians chapter 1, verse 18. Sabi po dito, si Kristo ang ulo ng iglesia. So maliwanag po dyan, no? Si Kristo ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan. So ang iglesia po, nirefer din po ito na kanya pong katawan, no? Pero siya po yung ulo ng tinatag po niyang iglesia. Siya po yung may-ari, siya po ang tumatag, siya po nagbibuild, at siya din po yung ulo po na ito. Okay, tapos sabi ko na, ang iglesia po ng Panginoon, mahal na mahal po ng Panginoon yan. Makita po natin dito sa kung tawagin po natin, the apple of his eye talaga niyan. Sa Ephesians chapter 5, verse 25, sabi po ng sita po ng Diyos dito, sabi niya, mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. So makita po natin dito na mahal ni Kristo po yung kanyang iglesia upang tapos inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Ganun po yung pagmamahal po ng Panginoon. Inihandog niya ang kanyang sarili para po sa kanyang iglesia upang maging banal ito matapos linisin sa magitan ng paghugas sa tubig at sa salita ng Diyos. Ginawa niya ito para may harap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. So makita po natin dito, si Jesus po talaga yung mahal ng kanyang iglesia, at dahil mahal po niya, sabi niya po dito, inaalay po niya ang kanyang sarili. Okay, pagkatapos, sabi niya po dito, upang maging banal, matapos linisin, maging banal ang kanyang iglesia, at tapos po ay talaga para din po mahirap sa kanyang sarili po na talaga ang iglesia po ito ay talagang walang kapintasan, maluwalhati at walang kapintasan. So yan po, no? So yan po yung relasyon ni Jesus sa kanya pong iglesia. So ulitin ko po, siya po may-ari, siya po ang tumatag, builder, siya din po yung ulo, at mahal na mahal po niya ang kanyang iglesia. At makita po natin na sabi po ito, talagang inalay po niya ang kanyang buhay sa kanyang iglesia, nililinis niya, tapos para may harap niya sa sarili niya na talagang ito ay glorious, maluwalhati, banal at walang kapintasan. Okay. So ngayon pong question dito pa kanina, ang tanong po natin kanina, na bakit nga ba ay mahalaga sa isang Kristiyano o sa isa pong bahagi ng isang iglesia na sama-samang sumamba sa Diyos na kung tawagin po natin ay corporate worship. Na pag sinabi corporate worship po, kasama po yung panalangin, yung pag-aral po ng salita po ng Diyos, no, at saka yung paglilingkod, no. Yan po ay kasama po yan sa corporate worship. So punta po tayo dito po sa Book of Hebrews chapter 10. Sabi po ng writer po ng Hebrews chapter 10 verse 25. Sabi po dito,
huwag nating pabayaan, kasi niya po ito yung mga ano no, yung mga Kristiyano. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin. So, isipin mo na, yung word po natin po diyan kasama po yung sumulat, no? Gaya ng nakaugalian ng ilan, sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So ito po yung sinabi po ng writer po ng Hebrew. Sabi niya, huwag natin, kasama po siya, pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaulian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So, ang tanong kanina, bakit nga ba mahalaga sa isang Kristiyano na sama-samang sumamba sa Diyos? Dahil una makita po natin yan, yung huwag nating pabayaan po dyan, yan po ay utos, no? Because this is a command sa Panginoon, no? Yan po ay command po yan, hindi po yan siya ay parang pakiusap lamang, no? Dahil po ay tapos po nung sinulat po ng writer of Hebrew po ito, nisulatan po niya yung mga believers po ito, yung background po na ito, ay yung mga believers po na ito ay, kasi sinulatan po niya kasi, yung mga believers po kasi sila po ay dumadanas po ng matinding pag-uusig, no? Pag-uusig po ng ganon, no? Na yung ilan sa kanila ay it caused to be in prison, to be killed po ng ganon, not only sa kanila, kasama na po yung kanilang family, at saka yung mawalan po ang kanila pong mga livelihood. So ito po ng ganon. Siguro po dahil po sa matinding pag-uusig, kaya hindi na po sila masyadong nagtitipon, no? So kung tingnan po natin kung matindi po ang persecutions, so parang mayroon kang excuse na hindi na dapat sila ay magtipon-tipon. Pero sabi po ng Book of Hebrews, dahil po ay utos yun at mahalaga po yan, sabi na huwag niyong pabayaan ang mga pagtitipon, no? Ninyo gaya ng nakaulian ng iba po ng ganon. At pagkita po natin yung persecutions noon, matindi. Kasi makita po natin, di ba, si Stephen po, he was stoned to death. Makita po natin yan sa Acts chapter 7. Tapos, sa Acts chapter 8, pagkita po natin kung paano po yung mga Kristiyano po nagsipangalat dahil po sa matindi pong persecutions. Dahil pong persecution po noon, hindi lang talaga sila, kinukulong sila, pinapatay sila, kasama ng kanilang mga pamilya, sinusunog ng buhay, pinapakain sa leon po na, tapos iba po doon ay being crucified, no? At makita po natin din si Pablo, grabe po ang kanyang mga nadanasan po na ganon. Siya po ay binato po na ganon. But in spite of that, ang sabi po ng Panginoon sa kanila, wag daw po nila pabayaan po yung corporate worship, no? Ayan po yung sabi po ng Panginoon sa kanila. At makakita po natin dyan, no? Kahit sa Book of Acts po, ito po ay talagang ginawa po nila to, no? Na dahil makita po sa Acts chapter 4 at sa Acts chapter 12 na nung sila po ay dumadanas sa matinding pagsubok, sila pa rin po ay kasama-samang nagtitipon para po ay manalangin. At makita din po natin kapatid dyan po sa ibang lugar ngayon, katulad po sa mainland China, marami pong kutawagin po natin dyan, yung mga underground church po na ganon. So, kung bakit po ay mayroon silang reason kung bakit sana hindi sila pwede magtipon because of the persecution, kasi pag nahuli sila, iba ikinukulong, iba pinapatay, tapos talagang yung kanila pong family will suffer a lot talaga, tapos yung mga livelihood po nila talagang mawala po sa kanila. Pero ganun pa man, sila po ay choose talaga na sumunod po sa utos po ng Panginoon, in spite po ng matindi pong mga pag-uusig po sa kanila. Okay, so ngayon po, ang isang po rason, no, kung bakit po wag po natin kaligtaan, dahil sabi po dyan ay, sabi dito ay sa halip, imbis magpalakasan kayo sa isa't isa. Kasi po sa pagtitipon, doon po ang isang Kristiyano po ay na-encourage, doon po siya ay lumalakas, no? Sabi nga po natin ay kaya nga po is not an option na ang isang Kristiyano ay hindi po siya umattend ng corporate worship. Dahil tayo po tinatawag po na katawan ni
Kristo. So, yung isang katawan, marami pong mga parte yan, no? Marami pong bahagi yan sa function, katulad po yung ating kamay, no? At kapag ang kamay po hiwalay po sa katawan, sooner or later po ang kamay mamamatay po siya. No, so kaya walang Kristiyano, kapatid, no? Walang Kristiyano na siya po ay lumago, maging malakas at maging kagamit-gamit sa Panginoon kung siya po ay hindi siya sumasama po sa corporate worship, which is corporate prayer, corporate studying of the Word of God, at saka corporate service po ng ganon. So ito po ng ganon, no? Kaya ito po ay inutos po ng Panginoon. Yan po yung pangalawang dahilan, no? Sabi nga para po yung lag, 'di ba? Yung lag, yung kagkaroon po ng bonfire, no? Kaya po malaki po ang apoy kapag sama-sama po yung mga lag na yon ay ano po na sila po sinisindihan po ng gano'n. Pero kapag ang lag po ihalis mo po yan sa apoy po doon, sooner or later po ang lag po ay mamatay. So yan po yung halimbawa po yung kahalagahan talaga ng pagtitipon ng mga Kristiyano. So yung katawan, yung lag, tapos yung walis tingting, 'di ba? Yung walis tingting ay makapagwalis ka talaga ng maayos kung yan po ay bigkisin mo ng ganon. So ganon din po yung yan po yung Kristiyano. Sabi nga, if you fight alone, you will fight alone, but mas maganda kung marami kayo. It's much better po to fight as an army. Mas marami po tayong magawa po ng ganon. So yan po yung pangalawang reason. So yung una, yan po ay utos. Pangalawa, because that is God's way para po tayo ma-encourage, ma-strengthen, lumago po tayo at magagamit-gamit po tayo sa ubasan po ng Panginoon. Okay, so mayroon pong survey, no? May survey po na yung mga reason na kung bakit po maraming Kristiyano ay hindi na po sila masyadong ngayon ay dumadalo sa in person na kung tawagin po natin ay corporate worship, no? So doon na lang po sila, katulad po sa online na lang ganon, no? Ang online po ay maganda po yan, pero hindi po yan talaga ang design po ng Panginoon. Sabi ko, no, maganda pero hindi po yan talaga ang design po ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon ay talagang in person. Okay, so sa marami pong mga excuses po na ganon, tingnan po natin yung tatlo. So yung unang excuses po na kung bakit po ang mga Kristiyano po ngayon ay they take lightly, they take for granted, at saka sabi nila kung may panahon ako, saka nila ako pupunta sa church po ng ganon. So ang una pong reason, sabihin po nila na pwede naman akong sumamba sa Diyos kahit ako ay nag-iisa, no? So I can worship God alone, no? Anytime at saka anywhere, which is tama po yung kapatid, no? Na pwede tayo sumamba sa Diyos anytime at anywhere po na gano'n, na kahit lang po tayo ay nag-iisa. Kasi sabi nga po, ang tunay po ng pagsamba sa Panginoon is a lifestyle, at saka dapat po anytime, any place, at saka regardless of our situation. Tama po yung kapatid, no? As an individual believer, dapat po natin talaga gagawin na lagi po tayong sumasamba po sa Panginoon anytime, any place, at saka regardless po of our circumstances as individual believer. Pero may sinasabi po na corporate, no? Iba po yung individual at saka yung corporate. So atin po ngayon ay ito po yung corporate worship po sa Panginoon. May inutos po ng Panginoon yung individual po na pagsamba, at saka may inutos din po ang Panginoon ng corporate na pagsamba. So ito po ngayon ang medyo hindi na masyadong binibigyan ng diin ng maraming Kristiyano. They take it lightly and for granted, lalo na po sa ating panahon ngayon. Pero lalo na po sa mga lugar po na nakakalungkot pa kung saan po yung lugar na medyo free po tayo, pero doon po sa mga hindi free, katulad po ng mga China at saka mga Persian country, sila pa po yung talagang gusto po nila sama-sama silang sumamba po sa Panginoon, no? Para baliktad, ano? Tapos yung pangalawang reason, no?
Ito po yung pangalawang reason talaga. Sabi ko maraming reason, tatlo lang po, no? Ang pangalawang reason, sabihin po nila na I have no time dahil lagi akong busy. Ayaw po maging mayor, ano? Sabi niya, I have no time dahil talaga ako ay busy. So, hindi po totoo yun, no? Dahil sabi po, kung titingnan po natin, ang isang tao, nagbibigay talaga siya ng panahon kung ano ang kanyang priority at saka kung ano po talaga ang mahalaga sa kanya, di ba? Kapag ang isang bagay ay priority natin at talagang mahalaga sa atin, nagbibigay talaga tayo ng panahon. Hindi natin sabihin na I don't have time because I am so busy. Like for example na lang, yung trabaho, no? Mahalaga po sa atin 'yon. Kaya tayo po ay nagbibigay po ng panahon para po magtrabaho. Kaya nakakalungkot ay iba po ay nasobrahan po na gano'n, no? Kaya wala na pong panahon po sa corporate worship. Yun po ng gano'n. Pangalawa po doon, di ba, kapag yung loved ones mo ay mayroon pong mga emergency, hindi mo sabihin na wala kang time, no? Bakit po talagang gusto mo silang you make time for them? Kasi mahal mo sila eh. No? So, at some point po dito, hindi po yung wala kang time. Dahil sabi nga po natin, ay kung ano po yung mas mahalaga sa'yo at saka priority mo, magbibigay ka talaga ng panahon. So, ibig sabihin, pag sinabi po ng San Cristiano, wala akong time, so ibig sabihin lang po noon, talagang medyo hindi na talaga ang Panginoon ay iyong priority at mas mahalaga sa'yo. So, kasi ang Panginoon po ay priority mo talaga at mas mahalaga sa'yo sa trabaho mo, sa ano pa mga bagay, talagang you make time for God as yung worship po ng ganon. No? So hindi lang po sapat na ikaw po ay sumasamba sa Panginoon anytime, any place, anywhere at sa regardless of as individual, pero kasi utos po din Panginoon. Utos kasi 'yan no? So ibig sabihin kapag hindi ka pa sumusunod ay talagang tayo po ay nagkakasala po sa Panginoon. So yun po yung yan po yung pangalawang reason. So yung unang reason, sabi po ni kanina, ay pwede ako sumamba. Totoo yung kapatid, pero hindi lang yon. Kailangan po natin meron po tayong corporate worship dahil yan po ay utos po ng Panginoon. Tapos, hindi natin pwede sabihin po na wala kang panahon dahil sabi nga po natin, we will make time kung ano po yung mas mahalaga sa atin. Pag hindi na po tayo nabigay ng panahon sa Panginoon, ibig sabihin ang Panginoon hindi na talaga mas mahalaga sa atin. Ibig sabihin mahalaga siya, pero maaaring hindi na po talaga siya yung pinaka mahalaga po ng ganon. O tawagin po natin na we lost our first love or we became lukewarm po na ganon at mahirap pa doon ay talaga naging cold na talaga ating pagmamahal po sa Panginoon. Kasi pag isang bagay po ay mahal mo at priority mo talaga, you will make time regardless po kung ano po yung mga circumstances na yan, no? At pangatlong reason po, no, na most reason po ito, kasi sabi ko marami, yung pangatlo po ay sabihin po ng iba na kasi I don't like the message po na aking naririnig. Okay? So, sa isang banda, maaari po totoo kasi hindi naman lahat na church ay talagang very ay totoong church, no? Kasi mayroong church talaga na masabi natin lifeless, boring at saka compromise. Kaya sabi mo hindi na ako pumunta sa church kasi mapupunta ako doon, sayang lang yung panahon ko kasi lifeless naman, boring pa at saka compromise. No? Pero sabi nga po natin, hindi po lahat na church ay ganon. Kapag talaga tayo ay nagpipray na talagang ilid tayo ng Panginoon sa isang church, talaga sabi ng Panginoon, if you seek me, you shall find me if you search me with all your heart. So kung sa ibang church po na ganon, mag-pray po tayo ng gusto na talagang mayroon po tayo mga local church na ating pong matiya kapatid. Kung ikaw ay naghahanap, makasumpong talaga sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay humihingi, ikaw ay pagbubuksan, ikaw ask and you shall receive, knock and the door shall be open po ng ganon. So, hindi mo pwede kapatid, mag-pray po tayo na magkaroon po talaga tayo ng
ng ano po ng isang local church at saka yung mga gawain na pwede po nating atinan po ng ganon. Yung katulad ng mga Bible studies po ng ganon, no? Mag-pray po tayo, hindi po pwede na wala po diyan, no? Pero tara po natin wala naman talagang perfectong church po ng ganon. Kasi paano? Kasi ang church po, sabi nga, paano maging perfect ang church? Kasi ang mga tao sa church po, lahat po sila ay imperfect. So walang perfecto na church po ng ganon. Okay, so totoo po kanina na boring po ng ganoon, pero sabi natin hindi po lahat, kaya magpanalangin po tayo that God will lead us to a church na kung saan po doon po tayo ay lumago at magamit po ng Panginoon. No? Ang isa namang dahilan po kung bakit mga tao po ay talagang ayaw naman punta sa church, hindi dahil boring at saka lifeless, saka compromise, pero baka naman kasi ang hinanap po na church kasi yung the church that will entertain them. Okay? Pangalawa, the church po na yung gusto nilang marinig, yun lang po ang kanilang marinig. No? Ayaw nilang church na parang tinatamaan sila, na po natin nakokorek sila, na-rebuke sila sa kanila pong sinful lifestyle. So ayaw po, yan naman po isang dahilan kung bakit ayaw ng mga Kristiyano po na sila po ay a-attend, no? Kasi sabi po ng Biblia, sa last days marami po mga tao na talaga nagkaroon po ng katipo sa tainga. Ang katipo sa tainga po ng gano'n, ibig sabihin doon, talaga maghanap sila ng church o ng preachers po na mag-entertain sa kanila. Kung tawagin po natin yung mga consumer mentality yon. At pangalawa, yung marinig na nila, yung gusto nilang marinig. Hindi po yung dapat nilang marinig para sila po ay mabago, sila po ay makorek, sila po ay yung may tama pong buhay nila, no? At saka makorek po sila sa kanila po mga worldly at saka sinful lifestyle. So ang point po dito ngayon, kapatid, so talagang maghanap po tayo. No? Mag-pray po tayo, hindi po pwede, kapatid. 100% ang Diyos talaga ay mag-lead sa atin sa tamang church talaga. Hindi sa perfect, pero po ang church po talaga that will help us, that will help you. Talaga na ikaw ay lumago, lumakas, at magamit po ng Panginoon sa kanya pong ubasan po ng ganon. Okay? So yun pong ano. So yung third reason po ng ganon, third reason po kung bakit po ay kailangan po natin ay dumalo talaga ng gawain ng Panginoon. Hindi lang pala ito ay command, hindi lang para tayo po ma-encourage, ma-strengthen. Okay, dahil sabi po kanina, binasa po natin dito, lalong-lalo na malapit nang darating po ang Panginoon. Di ba sabi dito? Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Yan po yung goal po natin, no? Hindi, wag po tayo magiging consumer mentality. Dapat po sa pag-attend ng church, hindi tayo umatindo para po tayo lumakas. Kundi dapat po tayo ay magamit din Panginoon para palakasin din natin yung mga kapatid po natin na sila po ay nanghihina. Tapos sabi dito, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So tingnan po natin, no, lalo na ito pong motivation po natin, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. So kung makita po natin, isinulat po ng 2,000 years ago, no, na kaya makita po natin na hindi lang tayo po ngayon ay nasa huling araw na, kundi kung tingnan po ng Biblia, we are now living in the last of the last days. In fact, sabi po sa 1 John 2:18, tayo na po ngayon ay we are now in the last hour. So, the last of last days, last hour po na gano'n. Tapos, hindi lang po yan, kapatid. Ibig sabihin, Jesus could come anytime soon. No? So, ito po kailangan po natin. Kaya tanong po ito, pag dumating bang Panginoon, saan mo gustong madatnan po ng Panginoon? Doon sa mga bakasyunan o doon po sa simbahan po ng Panginoon na ikaw ay masigasig na naglilingkod po sa Panginoon? Kung ako tanongin mo, kapatid, gusto ko na pag dumating po ang Panginoon, ako po ay madatnan po ng Panginoon, nasa templo po ng Panginoon, nagpupuri sa Kanya, sumasamba sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, at nagpapalakas ng Kanya pong katawan. Yun po yung aking prayer po sa Panginoon. Lord, kung ikaw man ay dumating ngayon at kung ako man ay kukunin mo ngayon, ang prayer ko, Panginoon, na kung kukunin mo ako, na ako ay nanatili na nagiging masigasig
na umatin lagi sa iyong mga gawain, nagpapalakas, hindi lang lumalakas. Kasi, kapatid, ito yun, pag ikaw ay nagpapalakas, ang end result pa yun, lalo ka pang lalakas, diba sabi ng Bible? It is more blessed to give than to receive. Mapalad ang tawag doon pa ikaw ay tumatanggap, pero maging mas mapalad ka kapag ikaw ay nagbibigay. Yan po ang fellowship. Tapos sabi sa Proverbs doon 11:25, sabi na, he who refresh others will also be refreshed po ng ganon. No? So, ibig sabihin po, yung resulta ng corporate worship talaga, hindi lang po tayo lalakas at lalakas, tumatag, sumigla yung ating pong at lalago sa ating pananampalataya. Kapag doon tayo, may gagamitin din po ang Panginoon doon para tayo din po ay lumakas, tumatag at sumigla at para tayo po ay maging kagamit-gamit sa kaharian po ng Panginoon. So yan po, yan po yung ating motibo dahil po sabi po diyan, lalong-lalo na tayo po ay nasa huling araw na at saka the last of last days. Tapos sabi pa ng Bible na yung huling araw daw po ay talagang evil day yon. So kailangan po natin talaga magpalakasan po sa isa't isa. In fact, sabi po sa Isaiah chapter 60 verse 2, talagang gross darkness will cover the whole earth talaga. So kailangan po talaga natin yung mga kapatiran na nagpapalakas sa atin at pinapalakas din natin po yung mga nanghihina. Tapos makita po natin talaga na sa huling araw po talaga, morally at spiritually talaga people will be in darkness talaga po ng ganon, no? At tapos pangalawa, hindi pa yun. Sa huling araw, mayroon pong mga digmaan, mga tagutom, mga earthquake po na ganon. So ang huling araw talaga makita po natin na spiritually, mentally, physically po ay talagang hindi po talagang maganda. Sabi nga, ang situation po will turn from bad to worse po ng ganon. Kaya ito po kailangan po natin kasi hindi po tayo dinisign po ng Panginoon to live alone. Kaya sabi ng Panginoon, ba, it is not good for a man to live alone. So kailangan po talaga tayo, mayroon po tayong sama-sama talaga. Tayo po ay patuloy na nagpapalakasan, no? At nag-encourage to another, nag-build up one another. This is how Jesus Christ build His church using His body na kanya po maging bibig, maging katawan, maging kamay po na ganon at tayo po tinawag po para po maging palakasan. Okay. So, ngayon po, tingnan po natin, mag-last verse po tayo dito po sa tawag ito sa Psalms chapter 22. Maganda po sabi po ni Haring David po dito. Sa Psalms 122, ito po yung panalangin ko po sa Panginoon na kung siya man po ay darating ngayon, ito po yung pray ko sa Panginoon. Psalms 122, maganda po sabi po ni Haring David po dito, no? 22 verse 1. Sabi po dito, sabi niya, ako ay nagagalak nang sabihin nila sa akin, pumunta tayo sa templo ng Panginoon. Sabi ng David, no, ako ay nagagalak. No? I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. Sabi, nagagalak siya. So, sana ganito rin tayo, no? No, na kapag tayo po kung mayroon po mag-aya po sa atin, nagiging kagalakan po natin ang sumama sa templo po ng Panginoon para po tayo sama-samang sumamba po sa Panginoon. Kaya nakalungkot, sa iba ngayong mga Kristiyano, hindi na po sila nagagalak. Sila po ay nalulungkot, no? Ano po natin, sa ibang hindi pa nalulungkot, mas matindi pang iba. It's not only sad, kundi medyo nagagalit pa sila. No? Pero kung ayain mo sa mga barbecuehan, ay medyo mabilis po ng gano'n, no? So sana po ganito po yung mangyari po sa atin na maibalik po ng Panginoon sa atin that we just pray that God will restore to us our first love at saka the joy of our salvation para kapag tayo po inaya sa simbahan na sumamba po sa Panginoon in person, talagang maging excitement po tayo. At hindi lang yon, tayo na mismo rin ang mag-aya. Mas maganda po yung ganon, hindi lang po tayo laging inaaya. Kundi tayo po ay nag-aya, o minsan sinusundo pa natin po ng ganon, at naging kagalakan po natin na maging mag-aya ng mga kapwa po nating Kristiyano na mga nanghihina at saka na nanlulupaypay. No? Sana ganito po tayo. But God is able po na gagawin po muli sa atin ng Panginoon yun. Dahil sabi nga, si Kristo po ang may-ari ng kanyang iglesia, siya rin po ang tatag, siya ang head, at saka mahal po ang kanyang
iglesia. Kaya kapag tayo po ngayon ay magpipray, ay God will over-answer our prayers that we pray, Lord, restore my first love sa iyo at sa iyong katawan. Tapos, restore natin ang joy of our salvation na maging kagalakan natin ngayon, na hindi maging kalungkutan natin, na talagang tayo po ay sama-sama lagi na sumasamba sa Panginoon, umaatin po tayo ng gawain po ng Panginoon at sama-sama po tayong naglilingkod po sa Panginoon. Dahil yan po yung talagang perfect design ng Panginoon sa kanya pong iglesia. Hindi po individual, kundi corporate po lagi yan. So, mayroon pong individual blessing at mayroon din pong corporate blessing. Pero yung corporate blessing po, ipagpatuloy po natin yan sa next time po na ganin, no? Na para po tayo ay talagang masabi po talaga natin na talaga na kailangan ko pala talaga. Kaya bakit pala ito ay inutos po ng Panginoon at we should not make any excuses po ng ganon, no? So, sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat. Salamat muli po sa iyo pong salita. At Lord, we pray, Panginoon, ang salita mo ngayon, hindi lang kami ay ma-inform, hindi lang masirap ang aming emotion, Panginoon, O God, kundi ma-transform kami, Panginoon, to become your church, Panginoon, O God, that you want us to be, Panginoon, a glorious church, a victorious church, Panginoon God. Hallelujah. As a church without spot or wrinkles, Panginoon, that's worthy, Panginoon, na maging bride mo o dakilang Diyos. Kaya Lord, ang pray ko, Panginoon, Lord God, once again, restore our first love and restore the joy of our salvation, Panginoon, upang Lord ay maging kagalakan namin, Panginoon. Hindi lang pumunta sa iyong templo, Panginoon, O God, kundi magdala pa kami, Panginoon. Maging kagalakan po namin na mag-aya pa ng mga anak mo, lalo na mga anak mo na mga nanghihina at nalupapay, Panginoon. Madala po namin, Panginoon, O God, sa iyong iglesia, Panginoon, upang sila po ay magtamo ng kalakasan, kasiglahan at katatagan na ikaw lang ang pwedeng magbigay sa kanila, Panginoon. Kaya thank you for blessing us today. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, praise the Lord po. God bless us all. And sa mga po, advance happy Thanksgiving. Amen.